gisingin tayo ng Panginoon. Amen! O kumalakpak ang gising! Bigla na kita yun. Walang ganun na. Amen! Hallelujah! Wala pa kayo nato. Truly God is good. Amen. Amen. And all the time, God is good. God is good. Amen. Ang text po natin po ay pamilyar na po ito halos sa lahat po sa atin. No? Sabi nga dun sa atin po text kanina. No? Ito'y matatagpuan natin sa 1 Corinthians 13 verse 13. No? Sabi na, and now abide faith, hope, and love. But the greatest of this is love. No? Sa ibang translation po, sabi niyo dyan, at ito ang mananatili. No? Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay pag-ibig. So ang title po ng message po ng ating pong Panginoon ay pinagamatan po natin, the things that remain. So, yung mga bagay na dapat manatili bilang isang Kristiyano, may dapat na laging mananatili po sa atin. No? Tatlo po yung sinabi po dyan, no, mga kapatid. Anong sabi dyan? Faith, hope, and love. So yan po yung mga dapat na mga bagay na dapat ay patuloy na mananatili sa atin bilang mga Kristiyano. At ang ating pong tema ay the perpetual cycle of life. Amen. No? The perfect cycle. No? Ibig sabihin, pag nanatili pala sa atin itong tatlong to, no? Magkakaroon tayo ng perfectong pamumuhay. Amen. Amen. No? Sabi nga, di ba? Yan. Sabi po dito, no, una po natin ang pag-uusapan, it's about faith. So, paano po tayo magkakaroon ng perfect cycle of life? No? Paano ba tayo makakaroon ng magandang pamumuhay? No? Ibig sabihin, pag perfect, sigurado ka perfecto na. No? Wala nang kulang sa iyo, perfect na nga di ba? Ibig sabihin, lahat nasa iyo na. Pinagpala, ibig sabihin, dahil, di ba, ang sabi naman ng atin pong Panginoon, no? I have come to give you life and have it abundantly. No? Yun po yung pangako ng atin pong Panginoon, na bibigyan tayo ng perfect life ng atin pong Panginoon. No? Kung etong tatlong daw na ito ay siyang pong mananatili sa atin buhay. Sabi dito, faith makes all things possible. No? Pagka mayroon na para tayong pananampalataya, lahat pala ng mga bagay ay nagiging posible. Amen. No? Ibig sabihin, kahit anong hilingin ko, di ba? Posible nga eh. Yan kung meron kang pananampalataya. Sabi niya, faith makes all things possible. Sabi po dito, no? In Mark chapter 9, verse 23, if you can, Jesus said, everything is possible for the one who believes. So, ibig sabihin, pag tayo ay merong pananampalataya sa ating pong Panginoon, no? Ang lahat ng mga bagay ay mangyayaring imposible. Ay, posible. Hindi po imposible. Ibig sabihin, possible na pwedeng mangyari, no? Okay. Ibig sabihin na kahit sabihin mo, grade 1 lang ang tinapos mo, pwede kang maging isang presidente. Ayan. Kahit hindi ka nagtatapos ng pag-aaral, pwede kang maging isang bilyonaryo. Tulad na lang ni Manny Pacquiao, di ba? Kahit sabihin mo, yung pinag-aralan niya nung una, ganun lang, pero naging bilyonaryo siya. Kasi meron siyang pananampalataya sa atin po, Panginoon. Si ating pong Father Abraham, no? Na meron siyang pananampalataya sa Diyos. Nung sinabi sa kanya ng atin pong Panginoong Jesus, Abraham, dialay mo nga ang iyong kaisa-isang anak. No? Yung patayin mo, ibigay mo sa akin. Pero ang pangako ng Panginoon sa kanya, gagawin ko ang mga inapo mo sa sindami ng bituin sa langit, at sindami ng buhangin sa karagatan. Nagtanong ba si Abraham, Lord, kung papatayin mo si Isaac, paano dadami ang lahi ko? Diba, kung iaalay ko sa iyo ang nag-iisa akong anak, paano dadami? Sabi mo, pangako mo,
Kasi ang dami ng biluin sa langit. Yung buhangin nila, isang takot, mahirap na tayong bilangin eh. Pero sabi ng Panginoon, yung pangako niya, pero yung pananampalataya ni Abraham. Sabi dito, di ba? If you can, no? Kung maniniwala tayo, no? Sabi diyan, Jesus said, everything is possible for the one who believes. No? Kung sa tingin mo napaka-imposible na ng mga pinapangarap po natin na hinihingi natin ng ating Panginoon. No? Sabi ng Panginoon, manampalataya ka lang. No? Manampalataya lang tayo. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa atin pong Panginoon. Sabi niya, lahat ng mga imposibleng bagay ay magiging posible. Di ba? Anong sabi niya doon sa Jeremiah? Di ba? Sa Jeremiah, if you call unto me, I will answer you and show you. Sabi doon, show you great and mighty things that you did not know. Ibig sabihin, yung mga bagay na kamangha-mangha, sabihin, mga bagay na kamangha-mangha na hindi mo lubos maisip, Lord, magiging ganun pala ako. Ako nga, minsan iniisip ko bakit ako nakarating dito, no? Naging ganito yung buhay ko. Samantalang noon, ang gusto lang ng misis ko, mapalayo ako sa alak. Kaya sabi nung misis ko, may nagpunta sa amin, sige, sumama ka na dyan sa Saudi daw, bawal si ganito, bawal si ganito, bawal si ganyan. Sigurado, matatahimik ka doon. No? Eh pagdating ko, yung kapitbahay ko, may plantation ng alak. Pala. Sabi mo, pala talaga. Ibig sabihin, di ba? Yung kapitbahay ko, ibig sabihin kada Webes, isang ganyang kalaki. Pinagkakitaan ko pa, mga kapatid. Kasi pagkuha ko ng 3, 100, may libre na akong isa, binibenta ko yung 3, bawin ko pa puhunan ko, may kita pa. Pero hindi yun ang plano ng Panginoon. Amen. No? Kaya ako nagtataka, sabi ko, isipin nyo napunta ako dito ngayon. Kasi pag tayo ay nagkaroon ng pananampalataya, lahat pwedeng mangyari. Amen. No? Yung mga imposibleng bagay. No? Akala ko noon talaga, ganun lang ang buhay, no? Paisi-isi, painom-inom, diba? Yung pala hindi pala yun yung talagang plano sa atin ng ating Panginoon. Sabi ng Lord, kailangan lang natin na yung para magkaroon tayo ng buhay, no? Yung perfectong pamumuhay, no? Yung abundant life na pinangako sa atin ng ating Panginoon. Sabi po dito, no, sa Mark 10:52, go! Jesus said, your faith has healed you. Immediately he received his sight and followed Jesus along the way. No? Ito yung isang Bible lang na lumapit sa ating Panginoon. Sabi niya, sige, go! Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen. Amen. Ngayon kung meron po sa atin dito, may mga dinaramdam na kasakitan. Amen. Sakit sa katawan, sakit sa bulsa, sakit sa pamilya, sakit sa asawa, no? Ang sabi ng Panginoon, go! Sige na, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Amen. So pag nagkaroon tayo ng pananampalataya sa atin pong Panginoon, no? Yung asawa mong sakit sa ulo o number 1 enemy ng lipunan, magbabago yan. Amen. Amen. Kasi nga wala nang imposible sa atin pong Panginoon. Anong sabi niya, di ba? Faith makes all things possible. So, ibig sabihin, walang pwedeng hindi mangyari. No? Walang pwedeng hindi magawa ang ating pong Panginoon kung meron tayong pananampalataya. Yes, God. So kung sino man sa inyo may dinaramdam sa inyong mga katawan, no? Ang sabi ng Panginoon, go, mayo ka na, magaling ka na. Pinagaling na kita eh. No? Ang kailangan lang po natin ay Pananampalataya. manampalataya. No? Maniwala tayo na tayo pinagaling na ng ating pong Panginoon. Kasi yan naman yung pangako niya sa atin, di ba? Walang imposible sa atin pong Panginoon. Amen. And sabi po dito, no, in 1 Corinthians 5:7, for we live by faith and not by sight. Tayo nananampalataya tayo kahit hindi natin nakikita. Amen. Kasi yun naman ang sabi doon, no? Sabi doon sa Bible, no? Sa Hebrews 11, no? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Dito sa mundo, ang sabi nila, ay kailangan maniwala muna ako bago. Kailangan makita ko muna bago ako
manampalataya siya. Bago ko maniwala sa'yo, pakita mo muna. No? Kaya yun tayo, no? Pero bilang isang Kristiyano po mga kapatid, no? Manampalataya ka bago mo makita. No? Pagnampalataya kasi, ang isang Kristiyano ay namumuhay sa ayon sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Na kahit gaano kaliit yung sweldo mo, o kahit gaano kalaki yung sahod mo, ang sabi ng Panginoon, sapat yan. No? Alam ng Diyos na kung ano yung pangangailangan. Dati ako, magkano lang yung sweldo ko kasya eh. No? Yung 5 buwan akong walang sweldo, kasya pa rin. Ibig sabihin, meron o wala, hindi tayo pinagkukulang. Amen. Amen. No? Sabi niya nga pangako yung ang biyaya ko ay sapat sa inyo. Hindi nagkulang ang Panginoon. No? Kailan ba nagkulang sa atin ang Panginoon? I do believe ang Panginoon hindi nagkulang. Tayo nga mismo ang malimit magkulang eh. Pero ang Panginoon hindi siya nagkulang sa atin. Minsan yung pananampalataya natin talaga kulang na kulang. Pero yung Panginoon, no, hindi siya nagkulang. Sa kabila ng katigasan ng ating ulo, yung ating Panginoon, no, inuunawa pa rin tayo. Basta lumapit ka lang sa Kanya, ang sabi ng Panginoon, no, tatawag ka, sasagutin ka. Yun nga alam, hindi natin alam yung sagot ng Panginoon doon sa pagtawag mo sa Kanya. Pero sigurado ko, pag tumawag ka, sasagutin ka ng Panginoon. Hindi lang natin batid yung saloobin ng ating pong Panginoon. Kasi nga yung kanyang saloobin, hindi natin saloobin. Iba yung saloobin ng ating pong Panginoon. Amen? Sabi po dyan, no? In Matthew, and he said to them, because of your littleness of your faith, for truly I say to you, if you have faith the size of the mustard seed, you will say to this mountain, move here, there, it will be moved, and nothing will be impossible. Sabihin, no? Kung meron daw, sabi ng Panginoon na meron ang gadaw na gatiting lang ng pananampalataya kasi laki ng buto ng mustard seed. Magtanim nga tayo dyan ng mustard seed para makita natin isang beses kung gaano kalaki pag namunga yun, no? Ibig sabihin ng Panginoon, no? Kahit ganoon lang daw kaliit yung pananampalataya na ibinigay po natin sa atin ng Panginoon. Kaya niyang palakihin. Saan ba nagsimula ang malaking bagay? Sa maliit, di ba? Yung 1,000, pag tinanggalan mo ng piso, hindi na 1,000. 999 na lang yun, di ba? 999. So, ibig sabihin, yung maliit, kaya nga sabi ng Panginoon, no? If you have faith just as a mustard seed, you can tell to this mountain. Wow, utusan ko itong Mount Apo, lumipad ka doon sa dagat. At susunod po yung Mount Apo, base sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Ngayon, kung sinabi mo dun sa Mount Apo, pumunta nga ka doon sa bundok. Naku, tingnan ko lang kung makalakad ka. Wala kang pananampalataya. Kaya nasabi ng Panginoon, napakaliit naman ang pananampalataya niyo. You have little faith, no? Sabi niya nga kay Peter, no? Ng ating pong Panginoon, nung lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Si Peter may pananampalataya eh. Pero nawala yung kanyang pananampalataya. Nag-doubt. Nung nakita niya yung mga alon na malalaki, sabi niya, mangingisda ako. Alam ko ang alon, malalaki, lulubog ako. Malulunod ako dito. Sabihin yung mga alon, mga problema. No? Yung mga bundok, problema din yan sa buhay natin. Mga suliranin. No? Sa pamilya, sa bahay, sa asawa, sa kapatid, sa kapitbahay, no? Sa biyanan, sa magulang. So yung sa trabaho, lahat yung suliranin po yan. Yan yung mga bundok na tinutukoy po dito. Na pagka inutusan mo raw na lumayas ka sa akin, lalayas yan. Yun ang pangako ng ating pong Panginoon. Kung meron lang daw tayo, kahit na maliit na pananampalataya na pero hindi tayo nag-aalinlangan. So kailangan hindi
tayo mag-aalinlangan din sa ating pong pananampalataya. Amen. Pag sinabi ng ating pong Panginoon, I will bless you, I will bless you. Kahit anong trabaho mo, kahit nasaan ka, kahit nasaan bansa ka, kahit nasa pinakamahirap na bansa ka na andun, ang pangako ni Lord, pag sinabi niya, pagpapalain kita, pagpapalain kita. Amen. Ang Panginoong Diyos, hindi yan nagkulang. Alam niya ang magiging bukas ng bawat isa. Alam niya bukas na ganito. Alam niya yung mangyayari. Kaya kayo palang hinahanda na ng ating Panginoon. Tingnan niyo tayo, no? So, alam ng Panginoon na dadami tayo, nagsisiksikan tayo, kaya binigyan tayo ng malaki. Amen. Ang kailangan lang natin gawin, no? Ay punuin yung malaking bahay na binigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? So, yun na ang magiging ating pong isang goal, no? Yung ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga tayo nanalangin ng malaki kasi nga alam natin. Kaya pinagkaloob to ng Panginoon sa atin. Alam natin na kaya nating punuin to. Amen? Amen. Amen. Palampakan natin ang ating sabi ko dito, no? Hope make all things work. Amen. Pala yun, no? Pag may hope pala, no? Lahat daw ng mga bagay ay nangyayari. Sabi nga, helping, no? Is a knowledge of God. So, ibig sabihin, pagka tumulong ka pala, no? Nagbibigay ka ng pag-asa. Tingnan niyo mga kapatid, no? Pag ang isang tao lumapit sa iyo, no? Yung taong walang kapag-asa, o kahit hindi na lumapit sa iyo, no? Yung matulungan mo, nakita mo. Di ba? Pagkat natulungan mo siya, nakikita mo yung mukha niya, biglang nagkaroon ng malaking pag-asa. So, pag tayo tumutulong sa ating pong kapwa, binibigyan natin sila ng pag-asa. Amen. Amen. Sabi nga dyan, no? Hope make all things good. Nagkakaroon sila ng bagong pag-asa. Pag tayo ay tumutulong. Sabihin, yung kanilang problema ay pasamantalang nagkakaroon ng solusyon. Kahit sabihin mong hindi siya permanent na solusyon. Dahil sa ibang bagay niya sinagot yung kanyang naging problema. Amen. Pero pagka ang Diyos ang sumagot sa problema natin, no? Hindi yan temporary. Permanently po yan. Amen. Yun ang ating pong Panginoon. So, tayo mga kapatid, pag may nakita tayong nangangailangan, no? Tulungan natin. Kasi kahit sa maliit na bagay, no? Binibigyan natin sila ng konting pag-asa. Amen? Sabi po doon, no? Romans 8:28, and we know all things work together for good for those who love God, to those who are called according to His purpose. So pagka pala ito ay ginawa natin, no, ng ayon sa layunin ng ating pong Panginoon, no? Lahat pala ng bagay talagang may nasa purpose ng Panginoon. Smooth pala yan. Ganun pala yung pagka-Diyos pala pagka yung isang plano natin, sinama natin sa ating pong Panginoon. Yung mga bagay na ginagawa natin, pagka-ayon pala yan sa kagustuhan ng Panginoon, wala pala yan nagiging hadlang. Amen. Nung pumunta nga ako ng Saudi, nagtaka yung agency. Sabi, apply ka ng apply, wala ka palang passport. Paano ka aalis niya? Wala kang passport. Sabi ko, kailangan ba yun? Diba? Pero yung misis ko, kagustuhan niya talaga. Sige, siya gumawa ng paraan. Sabi ko, pumunta ka lang doon. Anong gagawin mo? Pumunta ka lang. Hanapin mo to. Pagdating ko to, pumunta lang ako. Pinagpakita lang ako. Ilang araw, yung passport ko nasa bahay na. Talagang misis ko noon talaga yung kagustuhan niyang lumayas ako ng Pilipinas. Pero ngayon, mahal ko na dito oh. Ibig sabihin, no? Pagkakalooban ng ating pong Panginoon, magaganap at magaganap. Amen. Pero kung kalooban mo lang yung pinaplano mo, hindi kagad yan magaganap. Pag pinilit mo yan, sablay yan. Sabi nga, all things work together for good. No? Akala ko noong una, binigyan ako ng trabaho ng Panginoon after nawawalan ako ng trabaho. Binigyan ako ng Panginoon kumpanya, shake. Sabi niyo yung shake yun, di ba? Yung amo ko, alam niyo na dati, di ba? Yung amo kong shake, napakayaman.
15 ang katulong, 7 ang driver, 6 ang caregiver. Ang maintenance, 5. At ako, maintenance ako, kalimitan talaga, taas pa, walang trabaho. Isang bahay na malaki lang, 2, isang compound. Pero magtataka ka, no? Hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Ginamit lang pala yun. Dahil alam ng Panginoon na, biglang nagsara, sabi sa akin, no? Oy, Martin, tanggal ka na. What? Tinawag kami. Lahat kami ng maintenance, tinawag mo sa opisina. Pirmahan nyo, ano yan? Termination letter. Okay na. Tuwan-tuwa pa ako, yung mga kasama ko. Ganyan. Ayaw po ba? Ba't kayo? Ay, pumirma. Ay, ngayon, makakahanap kayo ng mas magandang kumpanya dyan. Sabi nga nung buti pa to eh. Pumirma ka agad, masaya. Di ba? Kasi alam ko na meron gagawin ang Diyos na mas higit pa. Isipin niyo, pagkaalis ko doon, 1 linggo lang, lipat ulit. Alam ng Panginoon, kaya inalis ako sa kumpanya na yun kasi nga magkakaroon pala ng pandemic at mawawalan ako ng trabaho. Pag nag-pandemic, di ba, ang daming kumpanya, nag-cut ng salary. Ngayon, nasa ospital ako. Mahirapan siyang isara. Di ba? Nag-pandemic, at ako sa ospital. Hindi talaga, kasi nga, lagi dapat siyang bukas 24 hours. Hindi nga lang, minsan talaga, ang duty ko 24 hours. Lalo pag nawawala na, nag-expire yung aking yung permit noong araw. Kahit 24 hours na lockdown, ako nasa kalye pa rin naglalakad. Yung pulis na sinasalubong ko, umiiwas. Ayaw akong salubungin. Sabi ko, hindi mo ba ako tatanungin? Hindi mo ba ako uliin? Di ba 10,000 ang fine pag nahuli mo? Kasi yung sabi ng Diyos, di ba? All things work together for good. Pagkaayon yan, doon sa plano ng Diyos na gusto niyang maganap sa buhay ko natin. Kung ano yung pinaplano natin. Pagka sinama natin yung Panginoon, smooth ang daloy niya. Amen. Walang magiging sagabal. Na pagka sinabi mo ganito, sige na dito. Basta sumunod lang tayo doon sa kung ano ba yung pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Pero kung titigasan natin yung ating sarili, dito ako, ito gusto ko eh. Di ba? Ito kasi maganda rito, malaki sweldo rito eh. Yung pala, ngayon ang panahon na to. Kasi itong panahon na ito, okay yan. Kasi maganda yung sitwasyon. Pagdating ng ganitong sitwasyon, ito na. Sige, lay off muna. Di ba? Pero pag ang Panginoon nagdala sa iyo sa isang lugar, sigurado po yan mga kapatid. No? Panampalatayaan mo yan. Yan ay hindi sablaya kasi ang Panginoon Diyos ang nagdala sa inyo. Amen. Nung una nga, akala ko nga talaga, sabi ko, Lord, yung unang kumpanya ko, 4 na buwan, hindi ako pinasahod. Pangalawang kumpanya ko, Lord, 5 buwan, hindi ako pinasahod. Diba? Lord, saan mo ba ako talaga dadalhin? Lagi na lang walang sahod? Pero sabi ng Panginoon, bakit? Noong bang panahon na yun, nagkulang ba ako? Diba? Yung anak ko, nakagraduate ng college nang wala akong permanenteng trabaho. Wala pang sweldo sa kumpanya kasi nga, wala nga eh. Ang kailangan lang natin sumunod, no? Doon sa maliit na bagay na kinikita ko, natutunan ko kung paano magbigay sa Panginoon. Sabi ko, bigay mo yan, sabi. Ito, meron akong 500, binigay ko 50, times ko sa loob ng 1 buwan, 50. Yung una talaga nahihiya akong magbigay. Nahihiya ako. Total, wala naman akong trabaho eh. Pero sabi ng ating kong pastor, bigay mo. Kahit 5 piso yan, kahit 5 real yan, ibigay mo. No? Ang sabi ng Panginoon, no? Doon kumilos yung Diyos. Na kahit doon sa maliit na bagay, pagka binigay mo, no? Ibibalik sa iyo ng Panginoon na mas marami. Amen. Yung sweldo ko, ganito lang, binibigay ko, nilalakihan ko. Kasi alam ko, Lord, dadagdagan mo, malaki binigay ko, ha? Ako gano'n ako kay Lord, eh. Lord, ha? Ang sweldo ko, ganito lang, dagdagan mo, ha? Dinadagdagan niya ng atin itong Panginoon. Basta pag binigay mo, nilakihan mo. Ang Panginoon, hindi yan magkukulang sa atin. Amen?
Amen. Sabi po dito, no? In 1 Thessalonians 1:3, remembering before our God and Father your work of faith and labor of love and steadfast of hope in our Lord Jesus. No? So steadfast in our hope, no? Remembering, sabi doon, remembering before our God the Father your work of faith and labor of love. Yung mga ginagawa po natin po para sa atin pong Panginoon. Amen. Hindi po lahat yan ay nawawalan ng kabuluhan. Nasa isip po ng Panginoon yan. Na kapag tayo ay may ginawa sa atin pong Panginoon, ang Panginoon rewarder po yan. Amen. No? Diba sabi niya doon sa Hebrews 11:6, He is a rewarder. Nakalagay doon sa una, if you please God. No? Sabi, pagka na-please pala natin ang Panginoon, wow, no? Sabi niya, wow, si Wilmer pala yun. No? Pag napawaw mo pala si Lord, He is a rewarder. No? Amen. Pag napawaw mo siya, tignan niyo yung no? Yung sundalo, no? Lumapit sa Panginoon, napawaw niya si Lord eh. Oh, what a great faith, sabi sa kanya. Kasi sabi niya doon, sa may sundalo, no, Panginoon, sabi niya, yung isang alagad ko may sakit eh, pwede bang tagalingin mo siya? Sabi ng Panginoon, puntahan natin. Sabi niya, huwag na po kayong mag-abala. Sabihin niyo lang. No? Sabi nila. Sabihin mo lang, Lord, gagaling yun. Kasi ako, pagka sinabi ko sa aking mga tauhan, pumunta ka doon, pupunta yan. Sabi ko dito doon, pumunta ka sa ilog, maglaba ka, maglalaba po yan. Ngayon, Lord, sabihin mo lang, yung sundalo ko ay magaling na. Oh, napahaw niya si Lord. Wow! Ang laki ng pananampalataya nito. Ganun pala yung pagka yung napahaw mo si Lord. Pagkakaloob mo yun. Kasi yung tinatawag na great faith. Amen. Yung malaking pananampalataya natin sa ating pong Panginoon. Sabi niya, wow! Ang laki ng pananampalataya mo. Sige, umuwi ka na, magaling na yung alagad mo. So kailangan, no, hindi mag-wave, no? Steadfast, no? Kailangan laging matatag yung ating pong pag-asa. Yes, Lord. Kung sa tingin mong wala na kapag-asa, yung kumpanya yung umasenso, mga kapatid, no? Hindi yung kumpanya ang nagpapala sa atin, ang atin pong Panginoon. Amen. Wag po natin hinahanap kung yung mga pagpapala. Ang hanapin po natin palagi yung nagbibigay ng pagpapala. No? Yung mga kumpanya po natin, no? Daluyan lang yan. Pinadaan lang po yan sa kanila ng atin po Panginoon. Amen. Sabi po rito, no? In Hebrews 10:28, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Sino ba yung nangako? Kung ako ang nangako, minsan sablay din ako di ba? Kung tao ang nangako, alam minsan natin, no? Ang tao daw, pag nangako, napapako. Pero ang sabi dito, no? Let us hold fast the confession of our hope. No? Panghawakan natin mabuti, no? Yung ating pag-asa sa atin kung Panginoon without wavering. Yung hindi parang alon, no? Ano niyo yung alon sa dagat? Yung alon sa dagat minsan mataas, minsan mababa, no? Minsan kung saan siya, minsan ang hangin papunta ron, doon lang din siya pupunta. Minsan papunta rito, doon lang din siya kung saan siya dali ng hangin, yung alon, doon lang yan pupunta. Sabi ng ating pong Panginoon, let us hold fast, no? The confession of our hope without wavering. For who He promised is faithful. Tapat yung nangako sa atin. Ang ating pong Panginoon yung nangako, di ba? Ano sabi ng ating pong Panginoon? Sige anak, bibigyan kita ng bahay. Hindi ka binigyan ni Lord. Tapat ka pa rin. Dapat ang una mong hiningi kay Lord, lupa muna. Saan itatayo ni Lord yung bahay kung wala kang lupa? Di ba? Kaya minsan kasi, di ba, hingi tayo ng hingi. Hindi specific yung hiningi natin kay Lord. Lord, bigyan mo nga ako ng bahay. Saan itatayo ni Lord yun? Pag tinayo ni Lord yun sa dagat, pag reklamo ka, pag bumagyo. Ano? Lord, bigyan mo ako ng lupa.
At lagyan mo na rin ng magandang bahay. Amen. So kailangan ganun, no? Paghawakan natin mabuti yung pananampalataya, no? Yung pag-asa natin sa atin. Amen. Kasi yung nangako ay tapat ang nangako. Kung si Ate Mary nangako, minsan nagkakasakit yan, hindi nakakarating. Di ba? Pero ang Panginoon, pag nangako yan, hindi nagkakasakit ang ating pong Panginoon. Amen. Amen. Sabi po dito sa Psalms 39 verse 7, And now, O Lord, what do I wait? My hope is in you. No? Ano ba yung ating pong pinag-iintay? Sabi ni David, no, ito ang my Lord. No? And now, O Lord, what do I wait? My hope is in you. No? Sa ang tanging pag-asa lang po natin, dapat ay sa atin pong Panginoon. Ano? Hindi doon sa mga Bombay. O, di ba? Hindi doon sa ating mga kapitbahay. Oh. Ang tanging pag-asa natin, sabi doon, no? Yung atin pong iniintay, no? Doon, kaya kami nagtitiis dito kasi may iniintay kami. At matyaga natin iniintay yun. Di ba? Amen. Matyaga tayong nag-iintay, no? Kasi yun naman ang sabi ng ating pong Panginoon, di ba? Sumasagot siya sa atin, no? Either yes, no, or wait. No? Yung wait, kadalasan wait. No? Papansin ko yan. Kadalasan talaga, wait, teka muna ka. Kailangan natin tapasin yung konting tiyan mo kasi hindi ka kakasya eh. Ibig sabihin, kailangan meron tayong baguhin para pumasya. Di ba? Alam niyo yung puzzle, di ba? Yung mga ganun-ganon, may tao ni parang, di ba? Pag hindi ka siya doon, hindi ka doon. Amen. Kailangan, halimbawa, pabilog, lalagyan mo ng square, hindi yung tugma. Ibig sabihin, kailangan hubugin ka muna ni Lord na maging square. May kailangan gawin ka sa atin pong Panginoon. Para makatam natin, ano ba yung ating hinihintay sa atin pong Panginoon. Amen. Yung hinihintay natin dun sa langit, ipagkakaloob yan ng atin pong Panginoon. Praise God. Amen? Sabi po dito, no? In Isaiah, but those who wait upon the Lord, tingnan nyo, those who wait, di ba? Yung mga nag-iintay ng matyaga, sabi doon, those who wait upon the Lord will renew their strength, they shall mount up with wings like eagle. They shall run and not go weary, they shall walk and not go faint. Sabi, like an eagle, no? Lord, bakit hindi like an parrot, no? Hindi parrot. Kasi mababa ang lipad na eh. Like a pigeon, yun ang talagang pinakamababang lipad. Ano yung mga kalapati? Hindi yun. Pero ang sabi ni Lord, like an eagle, no? Ibig sabihin, eagle. Doon tayo, yung mga matyagang naghihintay sa Panginoon, tinuring tayo mga kapatid, katulad tayo ng agila. Bakit? Ang agila, kung lumipad diyan, halos kasintaas ng eroplano. Ang mga mata niya, no? At hindi basta-basta naliligaw. Tingnan niyo ang agila, no? Nakatira yan sa gubat, pero hindi yan naliligaw. Tayo, pag tayo nasa gubat, iwan tayo doon, maliligaw tayo. Pero tingnan niyo yung agila, no? Kasi bakit? Nasa taas siya eh. Kita niya lahat ng dadaanan. Diba? Alam niya kung saan pupunta. Pagka nasa gitna ka ng gubat, kung wala kang compass, hindi ka makakabalik sa pinuntahan mo. Kailangan meron kang compass. Pero yung agila, pag tumaas siya, no? Kitang-kita niya yan. Oh, andun, may pagkain, no? Diba? Doon tayo tinuring ng ating pong Panginoon. Sabi nga niya, and you shall run, no? And not go weary. Kaya pala ang mga Kristiyano, no? Malalakas. Sa lahat ng bagay, malakas. Amen. No? Pati sa pagkain, no? Ibig sabihin, hindi tayo nanghihina ng Panginoon. Isipin yung ating mga pinagdaanan, mga trabaho nitong nakaraang linggo. Pero ni isa sa atin, walang nanghihina. Kasi nga, matyaga tayong naghihintay sa atin. Binibigyan tayo ng kalakasan ng atin. Amen. Sabi niya doon sa Philippians 4:30, I can do anything through Christ who gives me strength.
Yung Diyos, pagka ikaw sa tingin mo, nangihina ka, hingi ka kay Lord, Lord, bigyan mo ko ng lakas para bukas. Kasi bukas, Lord, Friday na eh. No? Panggabi ako, Lord, kailangan ko bukas, malakas ako. Diba? Hingi ka sa Lord. Kahit panggabi ka bukas, ang lakas mo, para kang bagong gising ng 8 oras. Amen. Kahit kulang ka sa tulog. Pero yung lakas mo, parang kumpleto ko pa rin sa tulog at sa pahinga. Kasi matyaga tayong naghihintay sa atin. Amen. No? Eh, sabi doon, and shall walk and not go. Okay. No? Hindi tayo hinihingal-hingal. Kaya nga tayo nakakasayaw eh, no? Nakakatalot. Kasi wala tayong mga arthritis. Nakakalakad tayo ng maayos. Di ba? Kita mo, nakakasayaw-sayaw nga tayo eh. Di ba? Oh. Kasi nga, matyaga tayo. No? Eh, pero kung tayo wala tayong ginagawa, hindi tayo pumupunta sa gawain ng Panginoon. Walang magpapalakas sa iyo. Amen. Sino magpapalakas sa iyo? Yung gamot. Palalakasin ka niyan. Bukas makalawa, titirahin niya, kidney stone mo. Diba? Pero dito, ang Panginoong Diyos, yung ating great healer, ang siyang gagamot sa bawat isa. Ang kailangan lang natin, magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Yes, mga God. ating pong pag-asa sa Kanya. Amen? Amen. Sabi po dito, pangatlo na, napakarami, isa lang. Love makes all things easy. No? Sabi nga, love make all things easy. Pag meron palang pag-ibig, lahat ng bagay ay Madali. nagiging madali. Nagiging magaang. No? Kasi andun yung pag-ibig. No? Meron kasi yung love eh. Kaya pag may love, lahat ng bagay easy. Easy ka lang. Kasi nga, may love eh. Di ba? Yung pala yun. Love make all things easy. Kaya sabi, easy ka lang dyan. Kasi meron kang love. Amen? In 1 Corinthians 16:14, do everything in love. Pag ang bagay, lahat ay ginawa mo nang merong pag-ibig. No? Kaya nga nag-uugas ka ng plato pagkatapos ng gawain, kahit napakaraming platong inugasan mo, di ba? Pero masaya ka pa rin, no? Sino dito yung nag-uugas ng plato after ng gawain? Di ba? Masaya, di ba? Masaya mag-uugas? No. Kasi bakit? Kasi you know, do everything in love. Yung gumigising ng maaga para maglinis ng bahay pa ng bahay ng Panginoon. Yung matyagang nagsusundo sa mga kapatid. Kahit yung kapatid kagigising niya, at maliligo pa. Sabi niya, hihintayin ko yan. Hihintayin ko yan. Di ba? Amen. Sabi niya, hihintayin ko yan. Kasi ito sabi doon, do everything in. Kasi pero kung walang pag-ibig yan, magtaksi ka na lang. Tulog ka ng tulog eh. Di ba? Amen. Pero hindi kasi nga, do everything in love. No? Lahat ng bagay. No? Pag-aayos ng Savior, basta sa gawain ng ating Lord Panginoon. O kahit sa trabaho, no? Pag inutusan ka ng mudir mo, gawin mo. Amen. Do everything. Lahat nga eh, no? Pag kumain ka, no? Kailangan ang pagkain may pag-ibig. Dahan lang. O yung pag kumain ka, para kang mauubusan. Hindi ka mag-alala, lalayo muna ako. Pinapauna ko kayo, di ba? Dahan-dahan, di ba? Lahat ng bagay, no? Maging sa pagtulog. Lahat, sabi niya, everything. Sa lahat ng ating gagawin. Sa trabaho man, sa pamilya, sa bahay. No? Kailangan meron love. Kasi masaya ang buhay pag may pag-ibig. Amen? Amen. Ayun po mga pag-ibig. Ephesians 4:2. Sabi dito, be completely humble, gentle, be patient, bearing one another in love. Sabi niya, be humble, magpakumbaba ka, gentle, maging magalang ka. At higit sa lahat, maging mapagpasensya. Mahinahon ka. Sabi niya, bearing one another, no? Magtulungan tayo sa isa't isa. Kaya nga nung ating pong Panginoon, inutusan niya yung kanyang mga alagad na magpahayag ng kanyang salita. Ginawa niya 2, hindi isa. Kasi nga naman, pag nahulog yung isa, may hihila, di ba? Pag natapa yung isa, may magbabangon. Kasi
Sabi nga, be humble, be patient, and be gentle. Kailangan maging mahinahon tayo, no? Lagi tayong mapagpakumbaba. Huwag tayo lagi yung nagmamataas. No? Kasi sabi ng Panginoon, yung mga nagmamataas, hinihila yan ng Panginoon. Binabaril yan, parang ibon, no? Oo. Diba? Kailangan lagi tayong mapagpakumbaba. Kasi yung Panginoon Diyos, siya yung magtataas po sa atin, diba? Amen? Sabi po dito sa 1 Peter 4:8, above all, love each other deeply because love covers the multitude of sins. Above all, sabi dito, above all, sa lahat, no? Sa lahat, no? Love each other deeply, no? Because love covers the multitude of sins. Minsan kahit anong sama mo, no? O sama ng tao sa iyo, no? Pero dahil dun sa pag-ibig na sinabi ng ating pong Panginoon, no? Nagagawa natin magpatawad. No? Minsan inis na inis ka na dun sa asawa mo, no? No? Galit na galit ka na, no? Sa kapatid mo, sa kuya mo, sa ate mo, kaibigan mo. Pero pagka meron kang love, no? Sabi niya, it covers the multitudes of sins. Yung pala yun, no? Kaya pala madali tayong nagpapatawad sa nagkakasala sa atin. No? Sa amo mo, di ba? Sa kumpanya mo. Yung amo ko nga, pinatawad ko eh. Kahit may utang sa akin. Di ba?